Welcome po muli sa programang pag-aralan natin sa serye na Revelation of Hope. Sa ating mga taga-subaybay, sa live streaming sa Facebook, sa YouTube, salamat sa inyong pagbibigay daan na muling makasama po namin sa pag-aaral sa gabing ito at ganoon sa ating mga viewer sa television. Saan man kayo naroon, umaga man sa inyo, yung nasa ibang bansa, hapon, ang aking bati ay maligayang panunood at maligayang pakikipag-aralan salita ng Diyos. Sa ating mga kapatid na nandito ngayon, salamat sa inyong pagbalik. Ang ating pong paksa ngayong gabi ay pinamagatang mga tanda ng dakilang kawakasan. Ito po ay napapanahong paksa, mga kapatid, mga kaibigan, dahil yung panahon natin ngayon, ito ay katuparan ng mga ibinigay na mga palatandaan mula sa mga tala, lalo na sa ating po pinag-aaralan sa aklat ng Apokalipsis. Kung ating igagala yung ating pansin sa paligid, sa kapaligiran natin ngayon, ay maraming mga tao ang hindi alam kung anong mundo na meron tayo ngayon. Ano ang magiging kinabukasan ng ating sanglibutan. Iba na ang panahon natin ngayon kumpara sa panahon noon. At nakakatuwa kasi may mga tao na ang concern hindi lang sa kanilang sarili, kundi yung mundo. Kaya nga meron tayong mga promotion na tinatawag nating global warming. Natututo na rin ang mga Pilipino na tumulong paano natin maiwasan yung tinatawag na mabilis na damage ng ating ozone layer. Kaya nga binabawal na lalo sa syudad yung pagsusunog. Dahil yung pong usok, ang sabi nila, ay naging cause ng ating ozone layer ay palaki na ng palaki yung butas, kaya yung ultraviolet rays ng araw ay hindi na napipilter, hindi na nasasala, kaya ang init, pag tag-init ay grabing init, at pag dahon na naman taglamig ay sobra namang lamig. Kumbaga wala na sa kondisyon ang ating mundo ngayon. At nandoon ang kanilang mga pagmamalasakit, mga kapatid, mga kaibigan. Subalit, ano ho ba ang sinasabi ng Biblia? Magagawan pa ba natin ang paraan? Magagawan pa ba natin ang solusyon na mabalik sa dati ang kalagayan ng ating sanglibutan? Kung inyo pong matatandaan, pinakita ho natin itong mga simbolo na ito. No? Kaya muli sa gabing ito ay ating pong pag-aaralan sa aklat ng Apokalipsis na mismong galing sa Panginoon ang mensaheng ito. Kaya sa ating pong mga taga-subaybay, huwag po kayong aalis. Antabayanan po ito. 1 oras po tayong mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Itong ating pag-aaralan, mga kapatid, ay hindi ito sa pamagitan ng mga pag-aaral tungkol sa mga tinatawag natin mga astrologers, kundi ito pa'y pag-aaral ng mga salita mula sa ating Panginoon. Na sabi niya, ipinakita niya kay Juan, si Juan naman ang nagbigay nito sa atin, nagpasa nito sa atin, at ako naman ang bumabasa sa mga nakatala dito para naman ito ay makarating sa inyo. Balikan ho natin yung 1:7 ng aklat ng Apokalipsis. Tumutukoy ito sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi diyan, narito, siya'y puwaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. So, sa tuwing gabi ng ating pag-aaral ay laging nababanggito natin yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga ang tawag natin dito isang Christ-centered presentation ng mga simbolong ginamit na itala sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid. Dahil nakita natin na pagka pinag-aralan natin ito ay tinuturuan tayo na ibaling ang ating paningin sa langit, sa kabila na parang napakahirap maintindihan ng ating mga pinag-aaralan mula sa aklat na ito. Sabi doon sa 22:7, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito.
Tapos doon sa talatang 12, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Tapos sa talatang 20, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoon. Ayan. Siguro kung tayo ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, gusto ko rin sabihin to eh. Palagi na lang naririnig natin kung saan-saan, darating yung Panginoon. Eh ba't hanggang ngayon, wala pa? Ano? Nagkamatay na yung mga lulo ng lulo natin. Hanggang ngayon, hindi naman natutupad yung sinasabi. Kaya sabi ng talata, siya'y madaling pumaparito. Ba't ang tagal naman? Kala ko ba madali? Ano po? Isang kilalang preacher, isang evangelist sa radyo, na si HMS Richard. Isang pagkakataon, nag-preach siya sa maraming mga tao. Meron siyang kilalang programa na Voice of Prophecy. At ang tinalakay niya ay tungkol sa mga palatandaan sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Meron po doon isang nakikinig. Nagbigay sa kanya ng challenge. Ang sabi nitong listener na to, hindi darating si Jesus. Pustahan tayo, sabi niya, hindi darating si Jesus 100 to 200 years. Hindi pa mangyayari yung sinasabi mong darating siya. Eh, ang edad po nitong taong ito ay nasa 70 to 75 years old. Alam niyo ang sagot ni Richard? Ang sabi niya, Sir, matagal na para sa iyo ang 100 years. Sa taong may edad na katulad mo, ang pagdating ni Jesus ay katulad lamang ng isang kasimbilis ng pagpintig ng iyong puso. Medyo natahimik ko yung matanda. Ang sabi ni Richard, pag tumigil sa pagtibok ang puso mo, sa susunod mong makikita pagmulat ng mata mo, second coming na. Ganyan kabilis, sabi niya. Totoo po mga kapatid, ano? Siguro iisipin natin, parang hindi naman yata darating pa ang Panginoon. Parang matagal pa, saka na lang ako magbabago. Pero totoo ang sabi ni HMS Richard. Ang pagdating ng Panginoon ay kasimbilis ng isang tibok ng puso. Sino ba ang makapagsasabi sa atin na iaabot ang edad natin ng 90? Kahit na sa bata, ang pagdating ng Panginoon ay talagang sa buhay natin dito sa mundo na walang katiyakan, ay napakaiksi na lang. Nang ibig sabihin, anuman ang mangyayari sa atin, sa susunod na pagising natin, ay second coming na. Sapagkat sa maniwala tayo sa hindi, lahat ng patay ay bubuhayin uli ng Panginoon. Yun nga lang, ay magkaiba ang pupuntahan at papag-aralan natin yan bukas. Ngayon, ituloy po muna natin itong ating pong paksa ngayong gabi. Ano po ba ang mga katunayan sa Biblia na ang pagdating ng ating Panginoon ay talagang malapit na? Nung kasama ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad doon sa mundo, ay nagkaroon siya ng sermon, no? Ito po ay naitala sa kapitulo 24 ng Mateo. Ang sabi po sa talatang 3, sabihin mo sa amin, ang tanong ng mga alagad, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. So yan ang tanong ng mga alagad na maaring tanong din ng bawat isa sa atin ngayon. Brother Johnson, ano ba sabi ng Panginoon? Kaya sa pag-aaralan natin natin ngayon, yung mga palatandaan na ibinigay ng Panginoon kung gaano na siya kalapit. Kung ikukumpara natin sa Apokalipsis,
Halos magkatulad din po yung binabanggit ng mga talatang binanggit natin kanina, na ang Panginoon ay malapit na. No? Pero dito sa Mateo ay naroon yung palatandaan. Alam niyo po, aabot sa 20 uri ng palatandaan ang ibinigay ni Jesus tungkol sa kanyang pagdating. Puntahan natin yung isa sa ebanghelista ng Panginoon, si Lucas 21, talatang 6. Sabi po niya rito, darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Habang sinasalita ito ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nakatanaw siya, samantalang nasa bundok sila, ay nakatanaw siya doon sa bayan ng Jerusalem. Na tinutukoy po niya na kagaganapan noong mga salitang yon ay ang destruction of Jerusalem na natupad at naganap noong 70 AD. In short, yung salita ng Panginoon sa Mateo 24 at Lucas ay tumutukoy ito sa palatandaan ng kanyang pagdating. At the same time, pinatunayan niya na ang kanyang salita ay nangyayari sapagkat yung portion ng kanyang sinasabi ay nangyari noong 70 AD. So titingnan niyo pong mabuti, mga kapatid. Bakit hindi na lang puro sa last day ang binanggit ng Panginoon? Bakit may binanggit din siya tungkol sa pagbagsak ng Jerusalem? Sapagkat gustong patunayan ng Panginoon na yung binanggit niya sa panahon na yun, bago naganap yung pagbagsak ng Jerusalem, nagbigay siya doon ng ilang mga paunang salita para malaman ng sangkakristyanuhan na ang sinasabi niya ay nangyayari. Ibig sabihin, yung ibang mga binanggit niya doon ay nangyari noong 70 AD. At ang karamihan doon ay hindi pa nangyayari at mangyayari ngayon. Ibig sabihin, kung natiyak natin na nangyari noon, ay walang pagsalang at walang kaduda-duda na yon ay mangyayari din sa huling araw. At narito na po tayo sa huling araw, mga kapatid. Noong time na yun, hindi maunawaan ng mga alagad kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon eh. Dahil din naman nila inaasahan na ang Jerusalem ay babagsak. Ngayon, isa-isahin natin yung mga signs. Ang sabi po rito, number 1, signs in the world of religion. So yung unang-una, may mga palatandaan tungkol sa mga relihiyon. Pangalawa, ay mga palatandaan tungkol sa politika. At sumunod ay mga palatandaan tungkol sa nature, yung ating kalikasan. Pagkatapos ay mga palatandaan tungkol sa ating sosyedad, sa ating lipunan. Ngayon, puntahan natin, isa-isahin natin itong mga bagay na ito. Unahin natin yung tungkol sa religion. Sabi po dyan, false Christ and false prophets. Marami po ang lilitaw na mga bulaang propeta at bulaang Kristo. Ito ang tatalakayin nating unang tanda. Natupad ho ba ito, mga kapatid? Balikan natin yung Mateo 24:24. Ang sabi, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ayan. So, religion. Tingnan natin, mga kapatid. Nagkalat ho ngayon yung mga kulto, kung tinatawag, o mga false teacher, false religion. Meron pong isang tao na, isang pastor na nagtayo ng relihiyon sa isang remote area, sa isang liblib na lugar. Alam po ba ninyo, pasintabi doon sa mga bata, ang doktrina ng pastor na ito ay kakaiba. Pinasimulan niyo po sa sarili niya na magkaroon ng serbisyo sa loob ng simbahan na habang nagbabasa ng Biblia, hubot-hubad. Kaya yung mga nagsisimba, pwede rin. Actually, yung pangunahing requirements hubot-hubad. Pero yung iba, medyo conservative naman, kaya ayaw maghubad. Kinakasal niya yung mga miyembro niya, hubo na kaagad.
Ibang klase, no? Pero marami pong nagpapamiyembro sa kanya. Yung iba namang mga miyembro niya, hindi makaya ng sikmura na maghubot-hubad, kaya yung itaas na lang ang binubuksan. Yung mga babae. Pero yung iba talaga siguro dahil sa kanya na ang katawan niya, nahihiya naman siyang buksan, kaya nagdamit na lang. Ang punto ho natin dito, kahit na yung parang napaka-imposibleng paniniwala, makahikayat, ay meron at nakakahikayat. Di ba? Ang paniniwala ng preacher na ito, siyempre, bigyan natin ng benefit of the doubt. Sabi nga, meron naman siyang dahilan. Biblical din yung dahilan niya. Sabi niya, nang likhain ng Panginoon si Adan at Eva, may damit ba? Oo nga naman, wala nga naman. Ay di ba restoration? Babalik tayo, di maghubo tayo. Sabi niya. At mismong ang Panginoon, yan si Adan at si Eva, at mismo niya, ang Panginoon, nung itubusin tayo sa kasalanan, hubo. Hubo nga naman talaga, mga kapatid. Kaya ito ang daan ng kaligtasan, sabi niya. Parang totoo nga. Ang dami po din naniniwala. Kaya natutupad yung salita na palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon. Yung mga pangyayari na parabagang napaka-imposible, pero ngayon, napakadali na lang. Ang totoo niyan, sabi po rito, sa United States, tinatayang umaabot sa 247% ang may ganitong paniniwala. Maraming mga kabataan ang nadala sa pananaw na ang mundo natin ngayon ay iba na ang takbo. Kaya yung ratio ay nasa 3-1. Sa tatlo, merong isa na ang paniniwala, ang mundo natin ay nasa new age, na tayo? Makabagong panahon. Kaya tanggapin na natin, sabi nila, iba na ang takbo ng panahon natin ngayon, huwag ka na bumalik doon. Lumang estilo na, sabi nila. Kaya asahan natin, na dadami pa yung paglitaw ng mga bulaang mga mangangaral sa ating kalagitnaan. Ito po ay nakatala sa banal na kasulatan. Dito sa Apokalipsis 16:14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sila nagkakaroon ng grupo sapagkat meron pong sinasabi ho dito na espiritu ng demonyo na gumagali sa ating kapanahunan. Tingnan nyo nung ihulog si Satanas dito sa lupa, ilang bahagi ng mga anghel sa langit yung nadala niya? 1/3 ng mga anghel. Nakahikayat si Lucifer ng mga anghel Nung ihulog dito sa lupa, 1/3 ng anghel sa langit na dala niya. Kaya nung binagsak dito, hindi lang mag-isa si Satanas, marami siyang mga alipuris, mga espiritu. Ibig sabihin, kung saan-saan niya nahulog. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may sinasabi nila may inkanto, may mga tiyanak o ganyan. Pero yung iba, naging mga ngaral para mandaya. At iyon ay isa sa gagamitin ng kaaway, kasi kung si Satanas ay lilitaw, na nanlilisik yung mata, may sungay, tapos may dalang tinidor manghab na malaki, mahihikayat ba kayo? Siyempre hindi. Pero kung pumasok siya sa isang preacher na magaling mangaral, magaling magsalita, ibig sabihin, mas marami siyang mapapaniwala. Mamaya malalaman natin yung huwad. Malalaman natin. Simpleng-simple lang naman yan Nakakita na kayo ng mga ngaral? May ID? Ang ID niya o kaya ay ipapakita niya sa iyo? False prophet. Nangangaral sa public. Mga kapatid, maniwala kayo sa sinasabi ko, umanib na kayo sa akin. Ako po ay isang huwad at piking mga ngaral. Meron bang ganon? Wala. Walang ganon.
Nakakita na ba kayo ng piki na dollar tapos iba ang kulay? Sa pira natin, may bumili sa iyong tindahan or grocery. Tapos yung kanyang pera ay isang papel na nakalagay 1,500. Isang papel. Tatanggapin nyo? Meron bang ganon? Wala. Ang piki kamukha ng totoo. Yan ang isa palatandaan na sinabi ng ating Panginoon. Marami ang mga bulaang mga ngaral na darating. Napakaraming relihiyon ngayon. At hindi pwede na sa dami ng relihiyon, meron dyan at least 2 tama. Walang ganon. Isa lang ho talaga mga kapatid. Isa lang ho talaga. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa ating pong pinapaniwalaan. Sapagkat ay ang hirap po ma-identify ng huwad. Yung pong mga nangangaral, ito na pinakita natin kanina na nakahubad, masyadong obvious, kaya ang naihikayat nila masyadong maliit lang kumpara sa milyon-milyon ang miyembro na hindi naman tunay. Kaya nga sabi dito, mag-ingat sa mga ngaral na inilalayo ka sa Biblia. Ayan. Pero yung pagpapalayo sa iyo sa Biblia, hindi halata. Dahil unang-una, bibigyan ka rin ng kopya ng Biblia. Pwede ka rin basahan ng Biblia. Pero, portion lang, bahagi lang. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, dito sa ating Revelation of Hope, ay ipinapakita namin sa inyo ang mga talata at wala ho kaming itinatago sa Biblia. Kung ano ang lahat na nandito ay amin pong dinidiscuss yan at amin pong itinuturo yan. Kasi hindi ko mo nagturo ka sa Biblia, ay tama ka na. Ay paano kung ilan lang ang itinuro mo? Ang pagtuturo ng tama sa Biblia ay hindi patunay na tama na nga siya at tunay na. Ang pagiging tunay ay kung itinuro mo lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi doon sa 28:19-20, ng Mateo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya marami po ang mga nangangaral, pero pag mahirap ng sundin, ay hindi na ituturo. Hindi tayo makakahikayatan yan kung iaaral natin yan. Maralaman ho natin yan sa mga susunod. Kaya pinapaingat tayo mga kapatid. Kaya payo po namin sa inyo, dito sa ating pong pag-aaral, kung hanggat maaari, magdala kayo ng ballpen, sulat nyo, record nyo. Bakit tayo gumagamit ng PowerPoint? Gusto ho namin na yung binabasa na po namin dito, nakikita nyo mismo. Kasi kung bibigyan namin kayo ng isa-isa ng Biblia, tapos bubuklatin ko isa at susundan nyo, bang tagal natin matapos. Mabuti kung kabisado nyo hanapin kung saan yan. Kaya minabuti ho natin, ilagay na sa screen, at least alam po ninyo na ang binabasa ko ay hindi ko gawa-gawa. Totoo kundi totoo at nakasulat ho talaga sa Biblia. Kaya ho natin to ipinapakita. Dahil may mga mananampalataya ngayon, may mga preacher din ngayon, na hindi ka pwedeng magbasa ng Biblia. Yung sugo lang. Kung mayroon kayong marinig na ganon, medyo ingat-ingat na ng konti. Dahil hindi po totoo na meron lang piniling taong pwedeng magbasa ng Biblia. Medyo layo-layo na ho tayo ng konti kasi pinag-iingat nga ho tayo, di ba? Tingnan nyo to. Yung mga sumulat ng mga books, mga magazine, gumawa ng mga movies, naging best-selling eh. Kumikita sila ng multi-million. Ibig sabihin, ang mga tao ay meron talagang interest pagdating sa pananampalataya. Pagdating sa mga movie, nabanggit na natin mga nakaraan, pag may kinalaman sa Bible,
ay pumapatok. Tingnan nyo itong isang aklat na to na pinamagatang Angels of Deceit. Ito ay naglalaman ng tungkol sa mga huwad na relihiyon sa panahon natin ngayon. Marami ho ang nadala sa aklat na ito. At katulad din po nitong isang preacher noong March 1997, 39 members of Heaven's Gate na isang kulto ay nagkaroon ng mass suicide. Preacher din ho siya. Ang kanilang leader ay si Marshall Applewhite. Ano ho ang nangyari? Bakit nagkaroon sila ng suicide? Kasi naniniwala po, ang teaching po nito ay naniniwala sila na yung Hale-Bopp comet ay isang flying saucer na maghahatid sa kanila patungo doon sa pangalawang level ng mundo. At para ikaw makasama ka doon, ay kailangan mong mamatay. Kaya yung mga miyembro nila, para makasigurado sila, ay kailangan nilang mauna, magpakamatay. Baka maubusan sila ng space doon sa flying saucer na yon. Kaya sila po ay nagpakamatay. Nasumpungan na lang ang mga miyembro, ang mga kwarto, mga patay na dahil uminom po sila yan ng cyanide. Matindi, ano? Kaya nga, naging lagana po ito sa Amerika. At alam po ba ninyo mga kapatid, na sang-ayon sa record, sa kasaysayan na naitala sa balita, ay nag-broadcast po yung gobyerno ng Amerika na lahat ng mga magulang na pakiramdam nila ang kanilang mga anak ay related or may connection doon sa kulto na yon, ay tumawag sa kanilang hotline sa radyo. At sa loob lamang ng ilang minuto ay inulan sila ng mahigit sa 1,500 na mga tawag. Nang ibig sabihin, ng mga tumawag, ay alam nila na yung kanilang mga anak, miyembro ng pamilya, miyembro doon sa kulto na yun. Kaya, ibig sabihin, nangyayari itong mga bagay na ito na nagdala sa kanila sa masaklap na hantungan. Meron din pong noong 1970, si Jim Jones ay umagaw ng pansin ang buong mundo. Si Jim Jones ay mayroong 913 na mga naging miyembro. Tumanggap po siya ng award sa gobyerno ng San Francisco. Alam niyo kung bakit siya nakatanggap ng award? Paano? Yung Vice President that time ng US na si Walter Mondale ay bumisita doon sa lugar ni Jim Jones at nakita niya mismo sa kanyang dalawang mata. Habang nagpipreach si Jim Jones, ay mayroong mga naka-wheelchair dinadala doon sa harapan. Mayroong mga lumpo, may mga nakasaklay. At pinag-pray ni Jim Jones, tumatayo sa wheelchair. Tumatayo sa wheelchair, nagtatatalon-talon. Yung lumpo, gumagaling. Yung nakasaklay, tinapo na yung saklay. Yung may mga bukol-bukol, nawala. Isang pray lang, isang lay hands lang, gumaling. Ay sino ang hindi maniniwala? Pati yung Vice President ng Amerika namangha. Kaya pinarangalan niya si Jim Jones. Pero isang araw mga kapatid, ay dinala ni Jim Jones yung kanyang mga miyembro sa bundok ng Guyana. Alam niyo ang naging hari? Lahat sila uminom ng lason doon sa bundok. Lahat patay. Imagine na, bakit ba nangyayari ito? Nakasulat na ho kasi. Ngayon, may nakikita kayong mga preacher, ganun din ginagawa. Mga healing na yan. Malalaman natin mamaya. Isa pa, na nailagay din sa Time Magazine, yung tinatawag na Tragedy in Waco.
na pinangunahan ni David Koresh. Nagturo siya tungkol sa prophecy pero sobrang extreme, mga kapatid. Ano ang nabalita? Sang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa isang lugar kung saan sama-sama ang grupo ni David Koresh. Matindi, ano? Maraming seryoso sa Panginoon. Maraming mga tao ang gustong maglingkod sa Panginoon kasi ihirap na nga ng buhay. Kaya lang, mga kapatid, kung hindi tayo mag-iingat sa sasamahan natin, anong katiyakan natin? Tulad nito, nangangaral kami. Paano nyo matitiyak? Natotoo ito. Kami sa aming mga sarili, kahit mahirap, kahit gumagastos po kami, ginagawa ho namin ito sapagkat pag nagturo ka ng lahat ng tinuturo mo na sa Biblia, wala hong maliligaw. Tinityak ko namin sa inyo, mga kapatid, marami kayong maririnig dito sa pag-aaral na ito na hindi nyo maririnig sa iba. Subukan nyong i-share ang ating mga papag-aralan sa mga susunod na gabi. Isa iba, wala na yan. Nandito naman eh. Hindi, sa panahon lang nila yon. Hindi ho totoo yun. Palatandaan yon. Kung ikaw talaga sa Diyos, ituturo mo lahat. Bakit pa pinasulat kung hindi naman pala dapat ituro? Maraming ang nagsasabi New Testament na tayo. Tingnan mo Biblia niya, may Old Testament din. Kaya madali kung alam mo ang tama at mali, madali mong masisense kung totoo ba ang kanyang sinasabi. Sabi po dito, ayon sa website, na www.culticlinic.org ay tinatayang nasa 5 hanggang 7 milyon ang involved sa kulto na mga grupo. Sa US lang po yan, mga kapatid. Kaya sabi ng record nila, the total number of this group range from 3 to 5,000. So 180,000 na mga bagong recruit sa bawat, umaabot ng 180,000 ang mga napapasama nila sa loob ng isang taon. Kaya kung titinan ninyo, meron pong mga samahan na napakalawak. Kaya yung iba, dito tayo, ang dami. Totoo siguro to kasi marami. Di ba? Pag marami, madalang makikayat. Totoo yan, ba't kunti lang? Hindi ho yan sa paramihan, mga kapatid. No? Sabi po ng Apokalipsis 13:13 at 14, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat, nakapagpapababa ng kahit apoy sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Ibig sabihin, naitala na pala na mayroong mga gagawa ng mga himala. Kaya kung hahanap kayo ng katotohanan, mga kapatid, ay huwag sa pamamagitan ng himala. Dahil ang demonyo ay pagkakalooban din ng kapangyarihang makadaya sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Maraming nagpapagaling ngayon. Nag-uupira, kamay lang. Pero trick lang pala yon. Ginagamitan tayo ng hipnotismo. Puntahan natin yung palatandaan tungkol sa politika. Ito po ay may kinalaman sa sinasabi po ng Biblia ng mga digmaan. Mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Bombahan dito, bombahan doon. Nasa Kapitulo 24, talatang 6 po yan ng Mateo. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan, sa talatang 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Sino ho na ba nakikinig at nanonood ng balita ngayon, ngayong araw na to? At ditong mga nakarang araw? Sino po? Updated sa balita. Ano ho ba yung laman ng ating balita ngayon sa radyo at television? Ngayong araw na to, yung deadline na binigay ng North Korea sa banta niya na pasabugin yung Guam.
Malay natin, oras na to, pinakawalan na pala ng North Korea. Alam po ba ninyo ang maaaring maging damage po nito? Nasabi nga ng Japan at ng Guam, kaya na naman natin i-intercept yung kanilang mga nuclear missile. Kasi magkakaroon ng missile strike. Ang daming tinatakot. Ang US, di rin naman takot. Nung nagkaroon ng demo yung North Korea kung gaano kalakas yung kanilang mga armas na pampasabog, matindi, naka-television. Sumagot naman yung US, mas matindi. Grabe yung kanilang target para pasabugan, parang impyerno eh. Nagagalit ngayon yung North Korea sa US, nag-iiringan. Ang Guam, teritoryo ng US, kayang-kayang umabot ng bomba ng North Korea. Kaya sabi niya, pupulbusin namin ang Guam. Sabi ng Japan, huwag mag-alala, kaya namin i-intercept yan. Sabi ng Guam, meron din kayong mga sandata para, ang problema, sabi po ng mga expert, pag pinasabog mo yan sa taas, yung mga talsik ng mga nakakamatay at mga gas na sasabog dyan ay pwedeng pumatay at pati Pilipinas pwedeng umabot. Pwede tayong maapektuhan. Hanggang ngayon, di pa tapos kung anong mangyayari talaga. Pag tinupak ko yung presidente ng North Korea, mga kapatid, tapos tayo, ito yung pinakamatinding world war pag nagkataon. Kaya nga may nabasa ho ako ditong nagpapanik na kasi mismo sila, yung mga taga-Guam at taga-Japan, ang Japan din, marami kaming mga followers sa Japan, at nakikita nilang alerto na rin ang Japan. Tutulong sa Amerika. Sabi ni Trump, anong sabi niya? Subukan nyo. Ibig sabihin, matinding laban pag nagkataon, mga kapatid. Yun ay itinala ng banal na kasulatan. Napakatinding distraction ang nagbabanta sa atin. Yung gaano kalakas yung bomba. Halimbawa siguro tumama dito sa New Agutaya, pati isang bomba lang, pati yung mga nasa Rojas, patay. Ganong katindi. Isipin mo, ang layo-layo nila, pero pwedeng umabot dito yung mga debris na tumatalsik. Papaano kung magkaroon ng strike? Ilang libong missile yung pakawalan. Mistulang impyerno yung Guam. At hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan, mga kapatid. Ito yung mga bagay na kung ating pag-aaralan ay aakay sa atin, hihila sa atin, bumalik sa Panginoon. Hindi yung patulog-tulog lang tayo ngayon, mga kapatid. Paano kung hindi naging handa ang ating sarili? At talagang winakasan na nga ang mundong ito. At hindi pwedeng hindi ito mangyari dahil nagpatikim na ang Panginoon na yung mga binanggit niya nangyari noong 70 AD. Ay ano ang dahilan natin para mag-doubt pa tayo na hindi mangyari ito ngayon? Nakakalungkot lang dahil may mga tao na hindi pinapansin ang salita ng Diyos. Sabi po nga dito, the 20th century, 180 million ang namatay lamang sa gera. Pero sa lakas na ng mga bagong imbentong mga armas ngayon, kalang-kayang dublihan ng ilang tupi yan, mga kapatid. Mga nakatala na nangyari para hindi tayo magduda na talagang ang sinasabi ko dito ay totoo dahil yun ang nakalagay. Yung mga recorded sa history, Vietnam War, Korean War, Indochina conflict, Iran, tsaka Iraq, Middle East conflict, tsaka meron pang mga tribal wars sa Africa. Hindi lang ho yan, yung mga terorista. Alam natin, yung Twin Tower. Anong taon nga yun? 9/11. 1911. Sa ngayon, mas grabe na ang mga armas. Meron silang sinatawag na mga lethal weapon ba yon? Hindi nasasabog.
usok lang, naaabot ng napakalayo. Malalanghap mo lang yon, patay ka na. Ganyan na po, kasira at pasira ng pasira ang ating mundo, mga kapatid. Meron ng mga bansa na nagkaroon ng tinatawag na mga pagkakasundo. Yung mga kasunduan nila. Pero yung kanilang agreement ay madali din kaagad nilang nasisira. Kaya nga, fragile peace agreement. Sabi po ng unang Tesalonica 5:3, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Nag-post po ako kayo ng umaga sa Facebook. Sabi ko, mga kapatid, ipag-pray ho natin ang Guam. Ang Guam po kasi ay nandoon yung headquarters ng Adventist World Radio na nagpipenetrate ho yung Adventist World Radio sa mga Muslim countries, kaya ang daming nahihikat. Napakaraming inaabot nito, hanggang sa atin umaabot yung Adventist World Radio. Ipag-pray natin at meron ho tayong mission at meron tayong mga napakaraming mga Adventist sa Guam. Kaya sabi ko, pag-pray natin. May mga nagko-comment, wag, hindi ako naniniwala, pababayaan ng Panginoon yan, hindi yan matutuloy. Sabi ng talata, sasabihin ng iba, hindi, ito matutuloy yan, kapayapaan, katiwasayan. Pero anong sabi? Akala natin, kapayapaan, biglang dumating yung pagkawasak. Kaya kung kailan iisipan ng tao, parang tahimik naman, wala naman yata. Hindi natin alam. Biglang darating yung pagkawasak. Ito yung sinasabi ko pong ilang mga kasunduan, yung tinatawag na mga treaties na katulad ng Middle East, yung mga Israelis at siyang mga Arabo, nagkaroon na sila ng pirmahan. Pero sila rin ang sumisira. Sa mga kalsada, mga kapatid, ay kitang-kita natin yung violence sa panganahong ito. Tanging ang Biblia lamang ang makapagsasabi. Kung hindi natin alam ito, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin malalaman na lahat po nito ay recorded. Hayag na hayag sa ating kalagitnaan. Kaya nga meron pong nabuong tinatawag na United Nation. Pero hindi po talaga nag-unite. Apokalipsis 11:18. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at manlaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Sa panahon na wala nang ginawa ang ibang bansa kundi mag-imbento ng mga malalakas na pampasabog para manalo laban sa kapwa bansa, ang gagawin ng Panginoon, yung mga sumisira sa nature, sumisira sa sanlibutan, ang sabi ng talatang binasa natin, sabi ng Panginoon, mapapahamak yung mga may kagagawan ng mga yan. Sabi po dito sa Lucas 21:26, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, dahil yan ang nasa paligid natin, huwag natin tingnan, huwag natin base sa kanila ang ating takbo ng ating buhay. Ating pong itingin ang ating mata sa ating Panginoon. Sabi, get your eyes off the earth. Saan natin ititingin ang ating mata, mga kapatid? Doon sa langit. Siya ang nangako. Puro dito kaguluhan, pero doon merong kapayapaan. Signs tungkol sa nature. Ito po ay mga natural calamity. Yung mga ipo-ipo. Kasama na rin po dyan yung mga sunog na nangyayari. Yung baha na hindi na magawa ng solusyon sa Kamaynilaan. At sa iba-ibang bansa, akala natin dito lang sa Pilipinas yung problema sa baha. Sa ibang bansa, matindi rin. Nandito yung malalakas na ipo-ipong hindi natin kayang kontrolin.
Lahat ng yan, mga kapatid, ay nangyayari. At pagkatapos, anong resulta? Epidemya. Dahil nagkalat ang dumi sa kapaligiran, ang resulta, sakit ng tao. Mga nakakamatay na mga epidemya sa ating kapaligiran. Pumunta kami doon sa Binyan, pagkatapos nung undoy. Wala nang mainom ang mga tao. Ang lalim pa ng tubig. Ang Adventist Development and Relief Agency, para sa kaalaman po ninyo, mga kapatid, ang Adventist po ay may malaking ahensya na tumutulong sa mga nabibiktima. Yung tawag dito ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Pumunta kami doon, kasama ko si Brother Leo at saka yung misis ko. Yung mga German na mga Adventist ay pumunta doon dahil walang mainom ang mga tao. May dala silang machine na kahit na yung na burak, pag dumaan sa machine, paglabas, purified water na. Yun na lang ang tanging magagawa dahil napakalayo ng iinuman. Marami na nagkakasakit. Talagang napakahirap pagkatapos ng mga natural calamity nito. Ang hirap ng buhay, mga kapatid. Kaya ang resulta, tagutom. Sabi sa talatang 7 ng Mateo, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang tagutom, mga kapatid, ay laganap sa iba't ibang mga bansa. Sang-ayon sa United Nations report, nagkaroon ng food shortage ang nasa 38 mga bansa. Yung mga major countries, mga kapatid. Kaya nakakalungkot. Siguro hindi lang natin dito napapansin yan dahil hindi mo nakikita mismo. Pero kung ikaw mismo ay nandoon, ay apektado ka. So sabi po dito, 10,000 people per day, 3.5 million per year ang namamatay sa tinatawag na starvation or kakulangan ng pagkain. Tapos tayo mga Pilipino, wala pang kontrol sa pag-anak, parami ng parami, wala nang maipakain. Naku po, meron pang nanganganak, wala namang tatay, di maintindihan. Sino tatay niyan? Ewan ko, nakapikit ako eh. Ang hirap na nga ng buhay, wala pa tayong pakundangan. Di ba? Kaya nangyari yung tinatawag, andyan din yung kasama diyan, yung tinatawag na pestilence. Sa Tagalog, wala ho itong pestilence, pero sa English Bible ay nandyan yan sa verse 7. There will be famines. Tsaka yung pestilence, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Ito pong pestilence ay isang sakit na nakakahawa. Kasama rin po ito sa mga peste na sumisira sa ating mga nature. At ang isa sa ibang forma ng pestilence ay yung mga sakit na hindi natin maintindihan. Pero yung iba naman, itong mga may pangalan ng sakit, yung mad cow, bird flu, HIV, yung Marburg virus, ito mga luma na itong mga pangalan, may mga bagong sakit na ngayon. Yan ay may tuturing po mga kasama sa palatandaan. Kaya napakarami po, mga kapatid. Bunga ng masamang kapaligiran, tinatayang 50 hanggang 120,000 ang mga maagang namamatay dahil sa pollution sa ating kapaligiran. Napakatindi. Mabuti nga dito sa Palawan, nag-i-enjoy ako dahil sa Manila, pag mag-public ride ka, pag uwi mo sa bahay, hawakan mo yung ilong mo, ganyanin mo, maitim yung iyong daliri sa usok. Tapos dagdagan pa ng mga naninigarilyo. Hindi na nakontento sa pollution, humit-hit pa. Talaga naman ano. Ano pa ang kasunod? At lilindol sa iba't ibang dako. Napakarami na hong lindol sa atin ngayon. Nung kami nasa Batangas, habang nagki-question answer kami ni Brother Richard, biglang lumindol. O di ka, biglang nag-brown out. Na-record pa ho namin. Talagang umuga. Yung pinakamataan lakas na lindol ay nasa Batangas kami noon, Sabado yun. Matindi. Ano ang nangyayari? Sira ang ating kalikasan. May mga talata sa aklat ng Apokalipsis. Nasa katulad nitong sa 6:14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang
lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinalalagyan. So yung mga lindol na ngayon ay kumbaga mga patikim yan, dahil meron pong lindol na talagang matindi na darating. Sabi sa 18, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Matindi, no, mga kapatid? Ang lindol ngayon sa atin ay parami ng parami. Luma na ngang survey ito eh. 9.1 magnitude earthquake, over 230,000 killed. So ito po yung sinasabi, merong 35 lindol sa bawat araw, at tinatayang 12,000 hanggang 14,000 sa bawat taon. Grabe. Ngayon, halos sa isang buwan, ilang lindol meron tayo dito sa Pilipinas eh. Ayan, yung mga bagyo, mga kapatid, sunog, ipo-ipo, tulad ng binanggit natin kanina, yung tsunami, matindi. Di mo maintindihan, bakit nagkakaroon ng ganyan? Yung pala itinala na ho yan sa baril na kasulatan. Yung pagguho, mga kapatid, buti dito sa atin, di tayo gaanong apektado yan, pero sa iba't ibang bansa, talaga namang matindi ang tinampunan yan. Yan ay mga palatandaan sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Imagine mo lang, ikaw yung nandyan. Kaya kung meron nagpaplano pumunta ng Manila, wag na lang, dito na lang tayo. Magtanim na lang tayo balinghoy, kamote o kung ano man. Ang hirap. Basta meron tayong Panginoon sa ating mga buhay. No? Okay, lampasan na ho natin yung iba rito. Nagkaroon ng tinatawag na tsunami, December 26, 2004. Alam natin yan, inabutan na ho natin yan. Kaya meron pong mga hindi mailarawan na mga naiiwang damage. Yan yung mga nakarecord po, mga kapatid, sa kasaysayan. Itong baha, nung nagkaroon po ng undoy, nasa kwarto kaming mag-asawa, ang misis ko nanonood sa TV, iyak ng iyak. Habang napapanood namin yung mga nabibidyuhan na tinatangay ng malaking baha. Okay, last po mga kapatid. Tungkol sa mga susyedad or lipunan, ano ang palatandaan binigay ng Panginoon? No? Yung uri ng pamumuhay ng mga tao ngayon, yung corruption. No? Basahin natin yung 24, 37, 38. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsikain at nagsiinom at nangag-asawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Habang nangangaral si Noe, natatawa, totoo yan, matanda na tong Noe na to. Anong baha? Hindi man sila nakakatikim ng baha nun. Sabi ni Noe, mga kapatid, mga kababayan, magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Panginoon, kasi itong mundong ito gugunawin ng baha. Sa pamagitan ng baha, sabi ng mga, utot mo. Sabi ng iba, ayaw maniwala. Kung paano daw sa panahon ni Noe, ganun din ngayon. Maaring sa aking pagsasalita ngayon, sabi ng iba, nag-iingay ka lang uwi ka na nga. Baka naiistorbo lang. Baka hindi kayo naniniwala. Huwag nawang mangyari na maging katulad tayo sa panahon ni Noe. At ang sabi po, ay halip namang makinig at magbago ang mga tao. Anong ginawa? Sige, inom tayo pre, sa langit wala nang bere. Sige lang, habang buhay tayo, magpakasaya tayo. Pag namatay, wala na yan. Huwag ka maniwala dyan sa mga nangangaral na yan. Di ba? Ganyan yung maririnig natin sa mga taong walang panahon at talagang hindi naniniwala. Habang 120 years si Noe nangaral. Meron din mga naniwala, pero habang patapos na yung panahon, unti-unti din sila nawala hanggang sa 8 na lang talaga yung taon sila. Kaya 8 lang sila nga naligtas nang dumating yung baha. Ano pa? Yung kaguluhan sa pamilya. Merong mga mag-asawa naghihiwalay, apektado yung mga bata. Meron pong mga pinapanganak na mga bata
na hindi naman nakasal ang mga magulang. 50% hanggang 75% ang nangyayari sa mga kinakasal na uuwi sa paghihiwalay. Samantalang dati, hindi naman. Kahit anong sutil nung asawa, hindi maghihiwalay. Ngayon, nasunog lang yung sinaing, iniwanan na. Ang bihira. Yung iba iniwanan may anghit daw. Yung asawa, kababaw naman. May balat palaan niya sa puwet ito. Ayaw na. Minsan may naghihiwalay. Tanungin mo, ba't tayo naghiwalay? Di niya masabi kung bakit. Yung pala nagkagusto lang sa iba. Wala namang maipanta sa asawa niya. Pambihira naman, no? Talaga mga kapatid, ano? Yan ay isa sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Kaya maraming mga bata ay sinisilang na hindi nila alam kung anong kinabukasan nila. Mabuti na lang mayroong Panginoon, mga kapatid, na palaging ipinapakilala sa ating kalagitnaan. Hindi na ho natin mapigilan yung pagtaas ng kriminalidad sa ating lipunan. Natutupad na ho ang mga palatandaan at ang last part ay yung pag-unlad ng teknolohiya. The knowledge shall increase. Nasabi po ng talata ng Biblia. Daniel 12:4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Napakatindi na ng teknolohiya. Dati ang aming telepono, lata lang, naitali. Hello? Ngayon Skype, nasa ibang bansa, kausap po. Sa isang iglap lang, mga kapatid. Yung internet, matindi. Dati, pag susulat ka sa iyong mahal sa buhay sa malayo, nasulat ka pa sa papel, yung mabangong papel, tapos ipunta ka sa post office, uhulog mo, maghihintay ka ng 1 linggo, mayroong special delivery, kung gusto mong madali-dali, mas mahal. Tapos, hahintay ka ng ilang araw, sasagot. No? Tinamad pa ang kartero, inabot pa ng 1 buwan bago mo nalaman yung anong reply. Pero ngayon, segundo lang. Mas bata, hindi pa nga, mag-uusap kayo Di ba? Ganon katindi yung technology. Mag-almusal ka sa Pilipinas, magtanghalian ka sa Hong Kong, magmerienda ka pa sa Thailand, maghapunan ka sa Singapore, pwede. Matindi, no? Ang technology ngayon. Dati magsisend ka lang ng mga information, ang tagal. Pero ngayon, napakalaki ng mga informasyon pwede mong ipadala sa iyong gustong padalhan sa ibang bansa sa pamamagitan lamang ng internet. Sa bawat click mo ng computer, lalabas ang iba't ibang impormasyon. Lahat na ng gusto mong malaman. Kami ho ay natuto ng production. May sarili ho kaming video production ministry. 4 ho itong camera namin at meron kaming mga computer. Alam mo kung saan namin natutunan? Sa YouTube lang karamihan. Punta ka sa Google, search mo, lahat ng question sasagutin. Iba't ibang link. Aralin mo doon, may mga tutorial. Matindi. At ang mahalaga sa lahat, mga kapatid, ito. Gospel to all the world. Sabi sa 24:14, at ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Yun ang last part, mga kapatid, ng palatandaan na mangyayari. Pagka ang pangangaral ay umabot na sa ibang bansa, ibig sabihin, tinutukoy na mangangaral, tunay na iglesia. At good news, mga kapatid, itong Seventh-day Adventist ay isa sa pinakalaganap na pananampalataya sa buong mundo na halos nangunguna sa mga napakaraming mga lugar na naabot. Hindi nga kagagara, ganun kagagara ang mga simbahan. Pero ang napipenetrate na mga lugar dahil sa television ministry, sa radio ministry, literature ministry, meron pa kaming mga ngaral umaakyat sa mga bundok na pupuntahan yung mga nitibo.
yung 1,000 Missionary Movement, yung PFM. Meron ho. Kaya nararating po ang iba't ibang lugar. Kaya kung ang isang relihiyon ay nagsasabi, kami ang tunay, pero kilalang lang siya sa isang barangay, ni wala mang miyembro, malabo yon. Malabo. Sapagkat hinulaan ang magdadala ng katotohanan at ang Seventh-day Adventist ay aming ipinagmamalaki at ako'y nagpapasalamat sa Diyos na dito ako napunta. Dahil napakalaganap at nakakatugon ang panampalatayang ito sa sinasabi ng Biblia. Kung kaya nga sa bawat lugar ay amin pong iginagawa itong mga pangangaral sapagkat ang sabi diyan, ang pabalita ng Ebanghelyo ng Kaharian ay dapat makarating sa iba't ibang mga lugar. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Sana kapatid, isa ka po sa tablan, isa ka po sa matutong tumanggap, buksan mo ang isip mo, tanggapin ho natin ang katotohanan, pag-aralan ho natin ang Biblia. Dahil maraming mga tao na papabayaan na itong mga bagay nito. Huwag ho natin kalimutan mga kapatid, dahil ito ay ang kahuli-hulihang magaganap na palatandaan ang ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang mga bansa. Kumbaga, ang Panginoon ay naglalakad na papunta rito. On the way na. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, na kami sa aming experience, yan po ay mga malalaking pangangaral ng mga Seventh-day Adventist. Ganho yung binabautismuhan. Ganyan paraan ng pagbautismo. Kaya gusto ko po sana lahat, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay tumanggap ng bautismo. Yan po ay kuha sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang lahi, iba't ibang paniniwala, at iba't ibang mga dialect ay nagsama-sama sa pagtanggap sa ating Panginoon. Ang pananampalatayang ito ay hindi lahat mga miyembro, mga Pilipino. Kasi meron po akong mga alam na paniniwala, nakarating nga ng ibang bansa ang kanilang samahan, pero mga Pilipino din miyembro. Di man maniwala kasi yung ibang mga mga lahi. Yan. Pati yung lugar na dating komunista, tumanggap na. Hindi natin alam minsan yung mga bansa na yan ay maging Kristiyano. Hindi mo akalain na magiging Kristiyano yung komunistang mga bansa. Pero dahil sa ayon ang nakalagay sa Biblia, kaya po matutupad at yan po ay natutupad na. So mga kapatid, ang Panginoon ay nasa mga pintuan na. Nandyan na, palapitan ng palipit. Sa gabing ito, wala po tayong ibang, ang nais ko po ang aking dalangin, wala po tayong ibang gagawin mga kapatid. Itingin natin ang ating mata o atensyon sa ating Panginoon na namatay doon sa cross. Sa kabila ng makaguluhan ito, ay meron siyang pangako, hindi niya tayo pababayaan. At napakaganda, na i-safety na natin ang ating mga sarili sa Kanya. Kumukuha tayong mga insurance dito sa lupa. Nagbabayad tayo ng pera. Samantalang mayroon pong insurance. Ang Panginoon, libre. Sabayan niyo po ako mga kapatid. Basahin natin itong maiksing salitang ito. Opo Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Salamat sa pag-asang ibinigay mo sa amin. Muli ko pong hinihilingan, magbulay-bulay tayo, kausapin ang ating Panginoon, na sana tulungan tayo hanggang sa lubusang pagbabago. Huwag tayong pumayag mga kapatid na mawala pa ang Panginoon sa ating buhay. Narito ang kanyang pangako, hindi niya ito sisirain kailanman. Pakinggan po natin ang awit ni Sister Che. There is pain.
see your broken world. Compel me from my cell grown cold, that your people I may behold. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Thank you sa napakagandang awitin. Mga kapatid, mga kaibigan, ako po ay muling mananawagan sa mga tao na gustong idhama natin sa prayer, sa sino man na gusto po nating ilapit ang kanilang mga sarili sa Panginoon, na sa gabing ito ay nakinabang sa ating paksa at nagpapasalamat at kanyang isinasa puso, yung pong binasa po natin sa ating screen. Pwede ho ba tayong tumayo at tayo po ay lalapit sa ating Panginoon? Salamat po at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, sa gabing ito ay nahayag sa amin ang isang mahalagang bagay na dapat po namin malaman. Nakita po namin ang katuparan ng inyong mga binigay na palatandaan na kayo ay talagang marapit na naming masilayan. Patuloy namin dinadalangin, dakilang Diyos, ang aming mga kapatid sa lugar na ito. Iyong mga tao inyong inakay upang makinig ng pabalita, na sila po ngayon ay natuto ng mga katotohanan na sa matagal na panahon ng kanilang buhay ay hindi nila napakinggan. Panginoon, patuloy kaming ingatan. Dinadalangin namin ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga panukala, ang kanilang trabaho, kanilang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon, ay katulad namin, ipadama din sa kanila ang inyong pag-ibig. Umaasa kami na uuwi kaming may kagalakan sa gabing ito, taglay ang mga pabalitang ito. At kami po nawa ay ibalik kinabukasan upang magpatuloy sa pag-aaral at pagtsuklas ng dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga ng Biblia. Patawarin po kami sa mga pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.